Magandang araw sa lahat. Unang-una, gusto ko kayong i-welcome sa aking YouTube channel, Go With Guts. Ito yung unang content ng pag-vlog ko. Kahagaling lang kasi namin sa bakasyon last week at nag-decide ako na i-capture yung moment and experience para ma-share ko naman sa inyo. Siguraduhin na huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at panoorin ang video na ito. On the way na pala kami papuntang Bahnhof. 15 minutes nga pala na lakad ang layo ng Bahnhof sa apartment na kung saan kami nakatira. Dumating na rin yung tren na sasakyan namin papuntang Mainz. At pagdating namin sa Mainz ay sasakay ulit kami ng tren papuntang Frankfurt. Tapos pagdating namin sa Frankfurt ay sasakay ulit kami ng tren papuntang Kiel. Dito nga pala sa Germany ay meron 49 euro na ticket na kung saan babayaran mo every month na pwede mo magamit sa pagbiyahe papuntang trabaho sa mga estudyante na araw-araw pumapasok sa school or kahit anong lugar dito sa Germany na gusto mong mapuntahan. Diba? Sulit na sulit. Kesa naman bumili ka ng ticket na naghahalaga ng 10 or 15 euro kada biyahe. Siyempre, lalo na kung malayo, pumapatak ng 20 or 30 euro per ticket. So, doon ka na lang sa 49 euro per month. Pero sa 49 euro ay hindi po kasama yung ECE na tren. Sa ECE na tren, kailangan mo talagang bumili ng ticket. Kakarating lang namin dito sa Hauptbahnhof ng Mainz at na-meet na rin namin yung mga makakasama namin sa biyahe. Dumating na yung tren na sasakyan namin papuntang Frankfurt. Maganda at komportable pala ang mga tren dito sa Germany. Ayan o, makikita nyo na kung ano ang itsura ng upuan. Sa tingin pa lang, alam nyo na mag-enjoy kayo sa biyahe kasi parang napaka-komportable niya upuan na kahit mahaba yung biyahe nyo ay talagang parang hindi mo mararamdaman na talagang sobrang pagod ka. Saka meron din ditong canteen at CR. Ayan, nakaupo na nga pala kami sa plots na aming uupuan na naka-reserve para sa amin. So, napakaganda guys ng upuan. At sa bawat upuan or table sa ilalim ay meron sariling outlet or socket kung kailangan mo mag-charge ng anumang gadget na meron ka. For example, laptop or cellphone. Maaari mong i-charge. Ito nga rin pala yung banyo ng tren. Maliit siya kagaya ng nasa aeroplano. Mabango at malinis rin. Dito sa Germany, kung ikaw ay sasakay ng tren, ito yung mga normal na tanawin or views na makikita mo. Usually yung makikita nyo dito sa Germany ay yan, yung mga makikita nyo ngayon. Yan. Napakadaming puno dito sa Germany at dito lang ako nakita ng karamihan ng bahay dito or bawat bahay ay meron sariling garden. Usually ang garden nila is merong mga prutas, vegetables or mga bulaklak na mga tanim. Saka marami din ditong farm na taniman ng prutas saka vegetables. Kakarating lang namin ng Frankfurt at pababa na rin kami ng tren. At pagbaba namin ng tren ay kailangan namin hanapin yung track lane ng train kung saan babiyahe yung papuntang Kiel. Ibang pasahero guys, nagtatakbuhan.
malilate na yan sila sa kanilang biyahe. Ganyan po pala ang klase ng ETSI na tren. Mahaba po siya at mabilis, gaya ng tren na sinakyan namin galing Mainz papunta dito sa Frankfurt. Itong Frankfurt Station ay hindi lang malaki at maganda, kundi napakalinis pa. Dito kami guys mag-aantay sa 6B. 11:07 ang biyahe papuntang Kiel. Sa wakas, dumating na rin yung tren papuntang Kiel. So, diyan kami sasakay guys. Yan guys, ECE train po yan. May CR at may canteen na rin po yan sa loob. Iba talaga pag Pilipino guys. Kita nyo naman. Lahat kami may kanya-kanyang dala na pagkain. Merong adobo, saka may nagluto rin ng bupis. May nagbaon din pala ng chicharon. At sariling gawa nila yan. At sobrang sarap po niyan. Kung gusto nyo matikman, ay andyan lang sila sa Koblenz. Or kung gusto nyo, message nyo lang ako at usapan natin ang presyo. Yan palang nasa picture guys, iyan po pala yung Cologne Cathedral. Isa sa pinaka maganda na cathedral dito sa Germany. Balang araw, bibisitahin namin yan. At gagawan din namin yan ng vlog para ma-share namin sa inyo. Kaya, abangan. Yun nga, inantok na nga ako sa biyahe, kaya kailangan uminom ng kape pampagising.
para lalo ma-enjoy yung biyahe. Dito pala sa Germany ay marami kang makikitang graffiti arts. Makikita mo yan kung saan-saan, minsan sa wall ng building or minsan sa wall ng mga gilid ng train station. Napakadami niyan. Dito naman guys, kakarating lang namin ng Hamburg. So, isa ito guys sa pinaka magandang city dito sa Deutschland, Hamburg. Yung mga kababayan nating seaman dyan, alam na alam nila to kasi ito ang usually na dinadaungan ng mga barko dito sa Germany. Sa inyo? Malapit na pala kami sa Hamburg Station. Bahnhof über Bordesholm, Abfahrt 18:34 Uhr, heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Finally guys, nakarating na rin kami sa Kiel, Bahnhof. Grabe ang biyahe namin guys. Alas 9 ng umaga kami umalis doon sa kung saan kami nakatira. Tapos nakarating kami dito sa Kiel ng almost 7 ng gabi. Oo guys, alas 7 na ng gabi yan. Akala nyo, hindi pa alas 7 kasi maliwanag pa sa labas. Oo, dito sa Germany kasi ngayon, 7 PM saka 8 PM is maliwanag pa rin. So, di ba guys, maliwanag pa rin. Lampas na po yan, alas 7 ng gabi. Pero makikita nyo, liwanag pa rin sa labas. Maglalakad lang pala kami papuntang hotel kasi malapit lang naman yung hotel na aming tutulugan. Guys, kuntuhan ko kayo. Isa pala sa mga napansin ko dito sa Germans ay grabe sila sa lakaran. Kapag 20 to 30 minutes lang yung lalakarin, ay talagang lalakarin nila yan. Tapos may nakikita rin ako na kahit matanda na ay nagmamaneho pa rin ng bisikleta. Saka yung takbo ng bisikleta is hindi yung mabagal na takbo, may kabilisan din. Grabe guys, talagang malakas ang katawan nila. Kakarating lang namin sa hotel. So, dito kami mag-overnight. So, ito yung hotel. Pagpasok, reception. At mag-check-in kami dito, guys. Tapos, ito. Okay, maganda rin yung hotel dito. Parang yung normal hotel lang talaga na tutulugan lang. Kakatapos lang namin mag-check-in at akyat na kami ngayon sa aming kwarto. Pagpasok ng kwarto ay banyo agad. Napakaganda ng banyo, simple lang, maliit, malinis, mabango. Okay na okay siya. Tapos ito, merong cabinet, may hanger, at saka merong plancha. Tapos ayun, magandang higaan. Tapos may painting sa wall. Tapos makikita rin na merong
TV, salamin, at meron ding ayan, table, may upuan. Tapos ito yung parang napaka-comfortable na upuan. Pwede mong itaas yung paa mo. Tapos meron ding ayan, window, kaso walang view na makikita. So simpleng kwarto lang po siya. So saka maganda na rin, okay na rin. Tapos guys, dito tipon-tipon kasi kakain kami ng dinner namin sa labas. Nandito na kami ngayon sa Black House. Steak ang main na pagkain dito. Isa ito sa mga pinakasikat na steak restaurant dito sa Kiel. Binasa ko rin pala yung menu nila guys. Kaso parang wala akong maintindihan kaya binasa ko ulit. So wala talaga, pero buti na lang meron silang soft drinks sa kape. Yun na lang. Kasi wala na, hindi na alam yung iba eh. Tapos ito na yata guys yung nila, pangmalakasan na pagkain dito. Yan, parang ang sasarap. Ito na rin ang ating papapakin ngayon. Ito pala yung beer nila dito guys. Napakalaki, sulit, malamig, at masarap. Dito pala guys sa Germany, bago kumain ng usually dinner, ay kailangan mag-frost o cheers muna. Siyempre guys, hindi mawawala yung couples cheers. Eins, zwei, drei, Prost! Tapos dito sa Deutschland, inuuna nila i-serve yung normal naman na siniserve yung soup. Kaya ayan, pinapak ko na guys. Sarap ng soup nila dyan guys. Tapos yung bread nila parang mainit na, parang may lasang garlic. Napakasarap. Kaya yun guys, sa sobrang sarap, ayan, sinimot na. Wala nang laman yan guys. Walang itetera. Andito na ang ating order. Mukhang malaman at masarap. So, nano pa man. Gurut-gurutan na. Kaya walang din lang kulay. Hindi, mas kulay yan. Mas texture. Grabe, sobrang sulit. Nagraragumo. Pabalik na kami sa hotel. Grabe, sobrang busog ko. Salamat sa masarap na steak, Black House. Alam kong pinanood niyo ang video at sana nag-enjoy kayo sa panonood.
So guys, pakiabangan yung mga susunod na video namin kasi meron pa kaming day 2 and day 3. Guys, maraming salamat at see you sa day 2 and day 3 na video namin.